Umaasang kampo ni Senator De La Rosa na pipigilan ng Korte Suprema pagpaparesto sa kanya ng ICC. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong mosyong inihain ng kampo ni Senator De La Rosa sa Supreme Court at anong basehan nito? Jiggy, agarang proteksyon laban sa pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court ang hiling ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Naghain sila ng urgent manifestation with omnibus motion at hiniling din nila na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, sa lokal na korte lamang sila susunod. Kailangan daw linawin ng Korte Suprema ang limitasyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa international criminal processes. Narito ang pahayag ni Attorney Torion. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies. At Camille, anong tingin ng mga eksperto doon sa proteksyon na nakukuha ni Senator De La Rosa ngayon sa Senado na hindi siya naabot ng mga law enforcement agencies? Jiggy, ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, diskresyon ng mga senador ang pagbibigay ng protective custody kay Senator De La Rosa. Pero mas may bisa raw ang salikang batas na nagsasabing walang immunity sa pag-aresto ang mga mambabatas. Kung ang kaso ay may parusang 6 na taong pagkakakulong o mas mababa pa, maaaring ipagpaliban ang pagsisilbi ng arrest warrant habang may sesyon. Hindi raw pwedeng gamitin ang protective custody bilang shield o panangga sa arrest warrant ng ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Cayosa. So kung sakasakaling ikaw ay naparatangan after due process at meron kang warrant of arrest, di ba dapat law-abiding ka? Lawmaker ka, huwag kang maging lawbreaker. At gaya nga nung nabanggit kanina ni Mean sa Senado, Mean Los Baños, ay pag natapos ang sesyon sa bandang June 14, kung di ako nagkakamali, ay papaano magiging senaryo dito kung talagang tuloy ang maaresto si Senator De La Rosa? Anong preparasyon ng kanyang kampo, Camille? Jiggy, umaasa pa rin ang kampo ni De La Rosa na maglalabas nga ng TRO ang Korte Suprema at umaasa rin sila na pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakiusap ni Senator Bato. Pero may impormasyon daw na nakuhang abogado ni Senator Bato na may naka-standby umano ng eroplano para ilipad papuntang Dahig ang senador. Ayon daw yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Bukod sa eroplano, meron na rin daw na inihandang composite team ang PNP na aaresto kay Senator Bato. Pero Jiggy, itinanggi ng Philippine Air Force na may eroplanong nakaabang para kay De La Rosa. Narito ang pahayag mula sa Air Force. Has not received any official directive. Actually nga po ngayon, we are on white alert status. We are undergoing normal air operation, routine operations. At Camille, may pahayag na ba si Vice President Sara Duterte dito sa sitwasyon ni Senator De La Rosa? Jiggy, binatiko si Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto kay Senator De La Rosa. Anya, inulit na naman ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ng bise matapos niyang dalawin ang dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Narito ang pahayag ng bise. Mali din yun, no? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.